Transfer of commands sessions. Kailangan ba magbalik-balik yung owner sa amin kapag undergo siya ng transfer of command sessions with his trained dog na? Pwede po, yes po. Kayo po ay pupunta ulit sa training center namin sa Manalo K9, or pwede naman po mag-home service sa inyo yung trainer. Mas maganda po yung home service kasi makikita na ng trainer yung mismong nangyayari sa lugar po ninyo. Of course, kapag home service ay meron pong kaakibat yan na home service fee. Siyempre, merong transportation na gastos yung trainer natin, yung oras po na mawawala siya sa training center. Meron pong ano yan, i-compute po yan, depende po kung saan po yung bahay ninyo. Pero I recommend yung transfer of command sessions 2 and 3 gawin po sa bahay ninyo, lalo na kung meron pong kinalaman sa lugar ninyo, yung training ng aso. For example, potty training, diba? Ngayon makikita ni trainer kung saan nagwiwiwi or pumupupo yung aso ninyo, maaring i-correct yun, maaring may mga adjustments. So ano po, transfer of command sessions, at least 1 week ang pagitan yan. Either you go back to the training center for the session, or papuntahin nyo na lang po yung trainer, which is what I recommend. Okay, so para po malinaw, yung transfer of command sessions ay dinisenyo po yan para masigurado na mapapakinabangan po ninyo yung training ng aso nyo. Kasama po yan sa programs namin. Hindi po pwedeng baliwalain yon, kasi sayang naman po yung training po ninyo. Ngayon, pwede bang ang mag-transfer of command sessions ay yung inyong katulong sa bahay or kasambahay, or yung inyong boy, or yung inyong helper, or yung inyong driver, or what? Pwede naman po, pero syempre mas maganda po sana kung kayo mismo, kung kayo talaga involved doon sa dapat magiging training ang aso ninyo. And kasi pagka minsan yung mga dog owners na nagpapatrain sa amin, sinasabi nila na ituturo na lang nung helper nila or yung assistant nila, ituturo na lang sa kanila. It doesn't happen so well. It doesn't go so well kapag syempre parang chismis yan, di ba? Kwento mo sa isa, pagdating doon sa kabila ay nadagdagan na o nabawasan na. Kaya mas maganda po kayo po mismo talaga yung ita-transfer of commands. Ngayon yung iba naman po mga clients namin ay nasa abroad, nasa barko, kaya ipapabayan na lang nila doon sa mga kasama nila dito yung transfer of commands. Pwede naman po yun. And then later on, pwede naman po na pagka nandito na kayo sa Pilipinas or meron na kayong chance na magkapag-transfer of commands na, then I recommend do another one. No? Itong transfer of command sessions, 3 lang po yung standard, pero you can do it as many times as you want. And more importantly pala, kapag naka home service yung transfer of command sessions ninyo, mas advantageous yun para sa inyo kung may mga items or ibang animals or ibang tao na magiging involved dun sa transfer of command sessions, kasi sila ay makakadamay doon sa quality ng training. For example, yung inyong mga yung pinatrain niyo sa aming aso ay ayaw nyo na distract or aggressive sa mga animals doon sa bahay ninyo, kung may mga iba kayong alagang dog or ibang animals pa. So yung transfer of command sessions, at least pwedeng gawin po sa bahay ninyo yan. And kung nagpa-train po kayo ng protection dog, mas maganda po talaga doon sa lugar ninyo, kung if your dog will be a home protection dog, to protect your family sa bahay ninyo mismo or sa business ninyo, sa business place ninyo, then maganda yung transfer of command sessions gawin po doon sa business po ninyo. And our trainers will ensure na yung iba-ibang scenarios, for example, may mga lugar sa bahay ninyo, sa perimeter ninyo na vulnerable to attack or entry ng mga taong pwedeng gumawa ng masama, then doon sila magpo-focus at magkakaroon po ng iba-ibang scenarios with a decoy na kunyari doon papasok yung decoy para matutunan ng aso kung anong dapat niya gawin at that particular situation, at that particular place. Okay, so yun yung mga ilan sa mga considerations kapag pinag-uusapan ay transfer of commands sessions.